Nagkainitan sa plenaryo sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Kiko Pangilinan sa gitna po ng isyu ng pambabatikos ng Embahada ng China sa ilang opisyal ng Pilipinas. Saksi, si Ian Cruz. Pagkondena sa mga pahayag ng Embahada ng China laban sa ating mga opisyal at institusyon ang Resolution 256 ni Senador Kiko Pangilinan. Pero ang isa sa iginiit ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang interpellation, kailangan tukoy ng Pilipinas ang hangganan ng ating teritoryo. Ito anya ang dapat inuuna ni Commodore J. Tariela na isumite sa International Hydrographic Organization. Kesa sasabihin natin, gagawa ng halimbawa ng caricature. Para sa ganon, alam na natin, maiguguhit na natin, hindi lamang tayo lang ang nakakaalam ng ating West Philippine Sea, pati po doon sa S-23. Ito po yung International Hydrographic Organization. Paalala ni Pangilinan, dinepensahan na ng Defense Department at sa natahang lakas ang binanggit noon ni Tariela. Hindi ba dapat susugan natin at suportahan natin at we rally behind our armed forces, our Department of National Defense, rather than kowtow, not kowtow, but rather than give China the benefit of the doubt as regards their motivations in attacking one of our men in uniform? Suportado si Pangilinan ng kasama sa mayorya na si Senador Risa Ontiveros. Sinabi ni Senate President Tito Soto, maaring may epekto na sa national security ang balitaktakan ni na Pangilinan at Marcoleta. Kaya sinuspinde ang sesyon ng presiding officer na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Madalas pasok sa Foreign Relations Committee ang ganitong mga issue, pero hindi na yan hahawakan ni Senadora Amy Marcos, ang chairperson nito mula August 2022. Hinirang na bagong chairperson nito si Senador Erwin Tulfo. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.